Ang tunog ng halakhak nila. Yon ang hinding-hindi ko malilimutan. Hindi yung malakas na tawa na puno ng saya. Kundi yung mapanupil, yung tawang aso na nagmumula sa likod ng mga ngiping nagingit-ngit sa inggit. Nakatayo ako sa gitna ng sala ni na Lola, hawak-hawak ang lumanyang recipe book, at sa harap ko, ang pinsan kong si Sandra, nagtatakip ng bibig para itago ang kanyang ngisi. Sa tabi niya, si Tita Beth, na may tingin ng peking awa, at si Tito Robert, na umiiling na parabang nasasaksihan niya ang pinakamalaking katangahan sa mundo. Para sa kanila, isa lang akong kawawang nilalang na binigyan ng basura. Isang magandang babae na nasasayang ang buhay sa isang lumang notebook. Pero sa bawat tawang iyon, may katumbas na presyo. Isang presyo na hindi nila akalaing aabot ng 50 milyong piso. At ito ang kwento kung paano ko ipinalunok sa kanila ang bawat halakhak na yon, isa-isa. Ako si Elara. Kung tatanungin mo ang mga tao sa paligid ko, marahil ang sasabihin nila ay mapalad ako. Biniyayaan ng maayos na trabaho sa isang malaking kumpanya, at higit sa lahat, ng itsura na laging napapansin. Pero ang mga bagay na iyon palamuti lang iyan sa tunay na pagkatao ko. Ang kaluluwa ko, ang puso ko, ay hindi mo makikita sa opisina o sa harap ng salamin. Mahahanap mo ito sa isang maliit at mainit na kusina, sa tabi ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Lola Elena. Ang lola ko ang alamat ng aming pamilya. Isang babaeng kayang gawing ginto ang galapong at gata. Siya ang nag-isang nagtaguyod sa mga anak niya, kasama si Mama, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kakanin sa isang maliit na pwesto sa palengke. Ang bibingka niya grabe. Kapag kinagat mo, sasalubungin ka ng amoy ng dahon ng saging na bahagyang nasunog, susundan ng lambot ng malaputing cake, at sa gitna, ang perpektong alat ng itlog na maalat at ang linamnam ng keso. Iyon ang lasa ng aking kabataan. Doon ako lumaki. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa labas, ako ay abala sa pagiging anino ni Lola. Pinapanood ko ang bawat galaw ng kanyang mga kamay, ang ritmo ng kanyang paghalo, ang kumpas ng kanyang pagmamasa. Tandaan mo, Apo, lagi niyang sinasabi, ang sikreto ng masarap na pagkain ay hindi lang nasa sangkap. Nasa puso yan. Ang pagmamahal na inilalagay mo sa bawat piraso. Ang pagmamahal na iyon ang tila kulang sa pamilya ng pinsan kong si Sandra. Ang nanay niyang si Tita Beth ay laging may hindi nakikitang kompetisyon kay Mama. Para kay Tita, ang tagumpay ay nakikita sa labas, sa laki ng bahay, sa brand ng relo, sa dami ng iyong mga travel photos. At si Sandra, bilang kaisa-isang anak, ay hinulma sa ganitong paniniwala. Maganda siya, pero ang ganda niya ay malamig at laging naghahanap ng kakulangan sa iba. Lalo na sa akin. Ang hilig ko sa kusina ang paborito nilang pulutanin. Elara, iha, sabi sa akin minsan ni Tita Beth sa isang reunion, napakatalino mo. Huwag mong sayangin yan sa pagiging kusinera lang. Tingnan mo si Sandra, papromote na naman sa trabaho. Ang bawat salita ay may kasamang iti, pero ang mga mata niya ay nanghusga. Para sa kanila, ang ginagawa ko ay isang hakbang paatras, isang bagay na kahiyahiya. Ang pundasyon ng aming munting mundo ay nagsimulang gumuho nang humina si Lola Elena. Ang dati niyang malakas na pangangatawan ay unti-unting nilamon ng sakit at katandaan. Isang linggo, tinipon niya kaming lahat. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Oras na raw para ipamana niya ang mga bunga ng kanyang pagod. Nakita ko ang kislap sa mga mata ni na Tita Beth at Sandra. Ang mga bulungan nila ay tungkol sa maliit na bukirin ni Lola at sa mga alahas na naipundar niya. Si Sandra ay umupo sa tabi ko, ang kanyang pagkainip ay halatang halata. Tila ba sa isip niya ay ginagastos na niya ang perang mamanahin. Isa-isang tinawag ni Lola ang kanyang mga anak, binigyan ng sobrang mailamang pera. Pagkatapos, kami namang mga apo. Unang tinawag si Sandra. Isang maliit na kahon ang iniabot sa kanya. Isang mamahaling kwintas. Ngumiti si Sandra, pero alam kong sa isip niya, kulang pa iyon. At sa wakas, ako na. Elara, aking apo, tawag sa akin ni Lola. Ang lahat ng mata ay nasa amin. Mula sa kanyang tabi, may kinuha siyang isang bagay. Hindi ito makintab. Hindi ito nakabalot. Isa itong makapal at lumang notebook na ang pabalat ay kulay kape na at marupok na sa kalumaan. Ito, sabi ni Lola, habang nanginginig niyang iniaabot sa akin. Ito ang kaluluwa ko.
Ang bawat pahina nito ay may patak ng pawis ko. Ang bawat resepe dito ang bumuhay sa pamilyang ito. Sa'yo ko ito ipinagkakatiwala dahil alam kong ikaw lang ang nakakaintindi sa tunay nitong halaga. Nang mahawakan ko ang libro, naramdaman ko ang bigat nito, hindi lang sa pisikal, kundi sa kasaysayan na dala nito. Niyakap ko si Lola ng mahigpit habang pinipigilan ang aking mga luha. Salamat po, Lola. Pangako po, iingatan ko to ng higit pa sa buhay ko. Ngunit ang mainit na sandaling iyon ay biglang pinalamig ng reaksyon mula sa kabilang panig ng silid. Doon ko nakita ang tawang aso ni Sandra. Ang pag-iling ni Tito Robert. Ang pilit ng ngiti ni Tita Beth na sumisigaw ng pagkadismaya. Ang lahat ng kanilang inaasam-asam ay nauwi sa isang walang kwentang notebook. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi para sa akin. Para kay Lola. Ang obra maestra ng kanyang buong buhay ay hinusgahan bilang basura sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mga sumunod na araw, ang recipe book ang naging mundo ko. Dahil si Lola ay nakahiga na lang, ako ang naging mga kamay niya. Binuksan ko ang bawat pahina na may kasamang dasal at pag-iingat. Niluto ko ang kanyang palabok na may sikretong sahog na nagpapasarap sa sarsa. Ginawa ko ang kanyang kutsinta na may perpektong pagkalastiko. Upang maibahagi ang aking munting ligaya, nag-post ako ng mga litrato sa social media. Simpleng kuha lang na may kwento tungkol kay Lola. Nagulat ako sa positibong tugon. Marami ang nag-comment, nag-share, at nagtanong kung nagbebenta ba ako. Siyempre, hindi ito nakaligtas kay Sandra. Ang mga komento niya ay laging may dalang patama. Wow, ang sipag! #HouseWifeGoals, comment niya sa isang album ko. Sa isa pang post, buti ka pa, relax lang sa kusina. Kami dito, stressed sa deadlines. Iba talaga ang may ambisyon. Hihi! Ang bawat salita ay parang maliit na aspili na idinidiin sa aking bala. Hay nako, Sandra! Kung alam mo lang. Ang inggit nila ay lalong nag-alab nang sundin ko ang payo ng isang kaibigan at magbukas ng isang maliit na online page, ang Tilutong Elena. Sa una, ilan lang ang order. Ngunit mabilis kumalat ang balita. Ang mga taong nakakatikim ay bumabalik, naghahanap ng lasa ng kahapon, ng lutong bahay na puno ng pagmamahal. Ang maliit na tagumpay ko ay tila lason sa sistema ni Sandra. Madali lang naman yan, narinig kong sabi niya sa iba naming pinsan. Kahit sino kayang magluto. Nagkataon lang na magaling siyang kumuha ng litrato. Para kay Tita Beth naman, ito ay isang kahihiyan. Nako, yung anak ni, pangalan ng nanay ko, nagbebenta na lang ng kakanin online. Si Sandra, heto, kaka-approve lang ng business trip niya sa Singapore. Ang bawat paghahambing, ang bawat pagmamaliit ay nagpapatong-patong. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginawa ko itong gatong. Gatong para pagbutihin pa ang aking ginagawa. Ang hindi ko alam, habang ako ay nagpapatigas, sila naman ay naghahasa na ng kanilang mga kutsilyo. Isang araw, isang sikat na food blogger na may daan-daang libong followers ang nag-order mula sa akin. Hindi ko alam na siya pala iyon. Kinagabihan, nag-post siya ng isang mahabang review, kumpleto sa litrato at video. I found a hidden gem, sabi niya sa caption. Lutong Elena is not just selling food, they are selling memories. This is, without doubt, the best heritage kakanin in Manila. Paggising ko kinabukasan, parang sumabog ang mundo ko. Ang cellphone ko ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Ang inbox ko ay may mahigit 1,000 mensahe. Ang mga order ay umabot na para sa susunod na 2 buwan. Napilitan akong mag-leave sa trabaho para asikasuhin ang lahat. At pagkatapos ng 1 linggo ng walang tulog na pagmamasa at pagluluto, ginawa ko ang desisyon. Nag-resign ako. Itinaya ko ang lahat para sa Lutong Elena. Ang balitang ito ay parang bombang sumabog sa aming pamilya. At sina Tita Beth at Sandra ang pinaka-naapektuhan. Nabaliw ka na ba? Sigaw sa akin ni Tita Beth sa telepono. Iniwan mo ang isang matatag na trabaho para sa isang trend. Paano kung bukas, laos na yung mga kakanin mo? Anong gagawin mo? Si Sandra naman, sa isang family dinner, ay diretsahan akong ininsulto. You're pathetic, Elara, sabi niya sa harap ng lahat. Akala mo ba successful ka na? You're just glorified cook. Huwag kang umasang yayaman ka dyan. That's the poor person's dream.
Ang mga salitang iyon, "the poor person's dream P" ang sumira sa lahat. Iyon ang hudyat ng simula ng kanilang digmaan laban sa akin. Nagsimula ang mga peking one-star reviews sa page ko. Gabi-gabi, may mga bagong review mula sa mga dummy account, nagsasabing panis ang pagkain, may ipis, o hindi masarap. Sinubukan kong sagutin lahat pero napakarami. Ang rating ng page ko ay unti-unting bumabagsak. Pagkatapos, ikinalat ni Tita Beth ang chismis na nagtitipid ako. Ang gata ko raw ay instant powder, ang yubi ko ay food coloring lang. Nakarating sa akin ang mga kwento mula sa ibang kamag-anak. Nasasaktan ako, hindi dahil sa mga kasinungalingan, kundi dahil sa katotohanang pamilya ko pa ang gumagawa nito sa akin. Ang pinakamatindi ay ang ginawa ni Tito Robert. Ginamit niya ang kanyang posisyon para magpadala ng sanitation inspector sa bahay ko, nagrereklamo ng mga gawa-gawang paglabag. Ito ay purong paninira. Gabi-gabi, pagkatapos ng 16 na oras na trabaho sa kusina, uupo ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod at tahimik na iiyak. Bakit? Bakit ganito kalaki ang galit nila sa akin? Dahil ba sa isang maliit na tagumpay? Ang pangarap na binuo ko mula sa pagmamahal ay unti-unti nilang winawasak gamit ang purong inggit. Isang gabi, malapit na akong sumuko. Bubuksan ko na sana ang laptop ko para mag-type ng isang post na nagsasabing magsasara na ang Kilutong Elena. Ngunit bago ko pa magawa iyon, tumingin ako sa recipe book na nakapatong sa aking mesa. Binuksan ko ito at nakita ang sulat kamay ni Lola. Bawat salita, bawat sukat, ay puno ng kanyang pagkatao. Hindi ako pwedeng sumuko. Lalaban ako. Para kay Lola. Nasa pinakamababa na yata akong punto ng aking buhay nang may isang email na dumating. Gabi na noon at pagod na pagod ako. Akala ko isa na namang reklamo o kanseladong order. Pero nang mabasa ko ang subject line, napaupo ako ng tuwid. Proposal for Heritage Recipe Acquisition, Magnifico Foods Tea. Nag-refresh ako ng page. Baka spam. Baka scam. Pero totoo. Ang email address ay galing sa official domain nila. Ang Magnifico Foods, ang higanting kumpanya na ang mga produkto ay nasa bawat pantry sa Pilipinas, ay nag-email sa akin. Nanginginig kong binuksan ang email. Nakasulat doon na ang kanilang R&D department ay matagal nang bumibili ng mga produkto ko ng palihim. Pinag-aralan nila ang lasa, ang kalidad, at ang kwento sa likod nito. At ngayon, gusto nilang makipag-usap. Pumayag ako sa isang video call kinabukasan. Sa screen ng laptop ko ay 3 seryosong mukha, ang VP ng Product Development, ang Head ng Marketing, at ang kanilang legal counsel. Inaasahan ko ang isang alok para maging supplier. Ngunit ang kanilang proposal ay higit pa sa aking pinakamaligaw na imahinasyon. Miss Elara, sabi ng VP, what you have is not just a business, it's a national treasure. Your Lola's recipes are a piece of our culture that is slowly disappearing. We don't want to just be your partner. We want to immortalize her legacy. Huminga siya ng malalim. Magnifico Foods would like to offer to buy the exclusive rights to your grandmother's entire recipe collection. We will launch a premium heritage line, Elena's Kitchen, in her honor. It will be a tribute to her life's work. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ako makapagsalita. And for these rights, pagpapatuloy niya, our company has approved a budget. We are prepared to offer you 50 million pesos. 50 milyon. Ang tunog sa kwarto ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Ang lumang notebook na pinagtawanan nila. Ang basura na minata nila. May halagang 50 milyon. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng luha ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na kalinawan. Isang plano ang nabuo sa isip ko, isang plano na perpektong-perpekto sa tamis at pait. Thank you, sabi ko, at nagulat ako sa kalmado kong boses. This is an incredible offer. I will need to discuss this with my family. Can we meet again next week to finalize the details? Pumayag sila. Pagkatapos ng tawag, hindi ako sumigaw. Naupo lang ako, tinititigan ang aking refleksyon sa madilim na screen ng laptop. At doon, nakita ko ang isang ngiti. Isang ngiti na nagsasabing handa na ang hapunan.
Oras na para maghain ng ganti. Pinaghandaan ko ang huling kabanata na parang isang general na papasok sa gyera. Kumuha ako ng abogado. Nakipagnegosasyon ako sa Magnifico Foods para masigurong hindi mababastos ang pangalan ni Lola. At nang hawak ko na ang pinal na kontrata, inilunsad ko na ang aking plano. Nag-book ako ng private room sa isang 5-star hotel restaurant. Ipinatawag ko ang buong pamilya para sa isang importanteng anunsyo. Dumating sina Tita Beth, Tito Robert, at Sandra na suot ang kanilang pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga mukha ay balot sa peking pag-aalala at hindi maitatagong pang-insulto. Sa buong hapunan, sila na naman ang bida. Ang bagong investment ni Tito Robert. Ang alahas na binili ni Tita Beth. Ang nalalapit na promotion ni Sandra. Habang ako, tahimik lang na kumakain, pinapanood sila at hinihintay ang perpektong tiempo. Nang matapos ang dessert at ihain na ang kape, tumayo ako. Maraming salamat sa pagpunta ninyong lahat, simula ko. Pinatawag ko kayo dahil may mahalaga akong balita tungkol sa lutong Elena at sa pamana ni Lola. Nakita ko ang pag-irap ni Sandra. Ito na. Oh, please, Elara, not that old notebook again, sabi niya ng malakas. Baka naman ang important announcement mo ay magkakaroon ka na ng bagong flavor ng kutsinta. Narinig ko ang hagigikan ni na Tita Beth at Tito Robert. Ngumiti ako. Isang matamis at mapanganib na ngiti. Actually, Sandra, may kinalaman nga ang notebook na iyon. Dahil sa notebook na iyon, hindi ko na kailangang mag-isip ng bagong flavor. Dahil sa notebook na iyon, hindi ko na kailangang magluto mag-isa. Inilabas ko ang makapal na folder mula sa aking bag at marahan itong inilapag sa gitna ng mesa. Kasi ang isang kumpanya, ang Magnifico Foods, ang gagawa noon para sa akin. At babayaran nila ang lumang notebook na iyan sa halagang 50 milyong piso. Kung mayroon mang tunog ang katahimikan, iyon na marahil ang pinakamatindi. Maging ang mga waiter na nagliligpit ng plato ay natigilan. Ang mukha ni Sandra ay parang estatwang nabasag, puno ng gulat, hindi paniniwala at takot. Si Tita Beth ay napahawak sa kanyang perlas na kwintas, habang si Tito Robert ay napalunok ng malakas. Ang ibang mga kamag-anak namin ay napatingin sa kanilang tatlo. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanila, sa kanilang mga mukhang nagpapalit-palit ng kulay. 50 milyon, hirap na ulit ni Tita Beth. Biglang nagbago ang kanyang tono, naging malambing na parang sa isang maamong tupa. Nako, Elara, apo. Congratulations! Alam mo, pamilya tayo. Ang tagumpay mo ay tagumpay nating lahat. Umiti ako, pero hindi na umabot sa aking mga mata. Talaga po, tita. Pamilya. Kaya po ba nagkalat kayo ng mga peking review sa page ko? Kaya po ba siniraan niyo ako sa buong angkan? Kaya po ba sinubukan ni Tito na ipasara ang negosyo ko? Ganoon po ba ang ginagawa ng isang pamilya? Ang bawat tanong ko ay parang sampal na dumadapo sa kanilang mga mukha. Wala silang maisagot. Ang kanilang kahihiyan ay kitang-kita ng lahat ng mga kamag-anak naming naroroon. Tumayo ako at kinuha ang folder. Itong pera, sabi ko, habang tinatapik ang folder, ay may dalawang patutunguhan. Una, para siguruhing makukuha ni Lola ang pinakamagandang medical care na kayang bilhin ng pera. At pangalawa, para itayo ang Elena's Kitchen Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga maliliit na home-based food entrepreneurs, mga taong may pangarap, tulad ko, na madalas minamaliit ng mga taong tulad ninyo. Tumingin ako ng diretso sa kanilang tatlo, ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. At para maging malinaw ang lahat sa 50 milyong ito, wala kayong makukuhang kahit anino ng isang kusing. Pagkasabi noon, tumalikod ako at naglakad palabas, iniwan sila sa gitna ng kanilang kahihiyan, hinuhusgahan ng katahimikan at ng mga matang dati ihumahanga sa kanila. Ang resulta ng gabing iyon ay mabilis at brutal. Ang pamilya ni Sandra, na dati sentro ng atensyon, ay naging sentro ng kahihiyan. Ang mga kamag-anak namin ay umiwas sa kanila. Ang kanilang social standing, na mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa pamilya, ay gumuho. Narinig ko na lang na nalugi raw ang negosyo ni Tito Robert dahil maraming kliyente ang umaayaw makipag-deal sa isang taong kilala sa paninira. Ako naman, ibinuhos ko ang aking oras sa partnership namin ng Magnifico Foods. Ang Elena's Kitchen ay naging isang household name.
Si Lola, sa kanyang mga huling taon, ay nabuhay na parang reyna, napapalibutan ng pag-aalaga at pagmamahal. Madalas, kapag malinaw ang kanyang isip, ipinapakita ko sa kanya ang mga TV commercial ng aming mga produkto. Umiiyak siya sa tuwa, at sa mga luhang iyon, alam kong sulit ang lahat ng pinagdaanan ko. Natutunan ko na ang pinakamabisang ganti ay hindi ang pagsira sa buhay ng iba. Ito ay ang pagbuo ng sarili mong buhay ng napakaganda, na ang kanilang mundo, sa sobrang liit at pait, ay nagiging isang hindi importanteng tuldok na lang. Ang legacy ni Lola ay hindi lang tungkol sa mga result. Ito ay tungkol sa katatagan, pagmamahal, at pagpapatunay na ang isang bagay na nilikha mula sa puso ay maihalagang hindi kayang sukatin ng pera, pero minsan nakakatuwang malaman na kaya pala itong bilhin sa halagang 50 milyon.